tuluyan ng idineklarang nuisance candidate upang pagulo lang sa halalan ang 117 na senatorial aspirant na hindi kasama sa naunang listahan ng COMELEC bilang lehitimong kandidato sa 2025 midterm elections. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sa naunang listahan ng COMELEC, 66 lang ang pasok bilang lehitimong kandidato mula sa 183 na naghain ng kandidatura sa pagkasenador, kasama na rito ang KOJC spiritual leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang 117 natitira, pinadideklarang nuisance candidates o pampagulo lang ng COMELEC Law Department na kinatigan naman ngayon ng dalawang dibisyon ng komisyon, batayan sa anunsyo ni COMELEC Chairman Atty. George Garcia. 170 na po yung na-resolve namin. Katulad na ipinangako namin bago matapos ang November 17, sa national position, i-resolve namin ang lahat ng mga nuisance candidates at di sa national. Ngayon po, sinisimulan na namin ang local at hopefully sana nga bago matapos ang Nobyembre, matapos naman namin yung mga local nuisance cases. Ang 170 na ito maaari pang umapela sa COMELEC Bank para mabaliktad pa ang desisyon ng dalawang dibisyon. Ayon kay Garcia, mayroon ng 6 na naghain ng apela. Sakalit hindi pa rin sila makakalusot sa COMELEC Bank, ang kanilang huling remedyo ay ang pagpunta sa Korte Suprema. Asahan niyo po hanggang sa susunod na linggo, i-resolve namin yung mga motions for reconsideration. Samantala, inihayag naman ng COMELEC na hindi nila palalawigin pa ang deadline para sa pagpaparehistro ng mga social media account at social media pages na gagamitin ng mga aspirante sa pangangampanya. Sa resolution ng komisyon, hanggang December 13 lang ang registration. Kasama sa mga dapat nilang may paalam sa komisyon ay kung gagamit sila ng artificial intelligence sa pangangampanya. Wala po tayong extension ay gagawad. So again, kung ayaw nyo matanggal yung mga post ninyo, o ayaw na ma-delete halimbawa ng mga platforms, kailangan iparehistro. Kapag lumabas sila nga later on bilang kandidato sa social media, kinakailangan sabihin nila kung gumamit sila ng artificial intelligence, gumamit sila ng deepfakes, at dapat i-reveal nila yung mga bagay-bagay na yan. Sapagkat kung hindi, ipapatake down namin yung mga post na yan. Muli namang nagpaalala ang COMELEC chief na sa kanilang binagong patakaran, hindi na kailangan ng mga pribadong individual na magparehistro ng kanilang mga social media pages o account para makapagpahayag ng suporta sa mga tatakbo sa halalan. Ang regulasyong ito ng COMELEC ay para na lamang sa mga kandidato, political parties at kanilang mga authorized representatives. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margot Gonzalez, SMNI News.